Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan, na kwento na niya dati, sa tinanong kong budget questions? Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kaban ng bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. So, ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So, hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yon at yung ganyang sumbat sa budget
questions sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Well, lahat kami, kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, dyan yung nakikita yung pagkatao namin.